housekeeping affairs lang ho tayo. Reviewin lang ho natin ang lessons natin, habang medyo nag-warm up tayo for the last session and the commitments. So, sabi po ng Panginoon, through His Word, hindi lang pala mas mabuti yung dalawang magsama, mas mabuti po yung tatlo, mas kompleto, to complete the image. 3 chords, completeness, wholeness. Yun din po ang prinsipyong ina-apply natin sa marriage and sa family. At sabi ho natin, nung umaga, ang unang dalawang letter ay, dalawang chords. Una po, ano po yung una nating chord? The chord of, kung saan we, from the word itself, industry, doing things, making things together. Hindi ko pala nasabi kanina po, pag sinabi ho doon na you're doing things together, you're making something. Parang kumbaga sa creation story, hindi lang ho basta gumawa si Lord. May nilikha si Lord. Habang tayo, pinili natin, imbis na magkanya-kanya, bilang husband and wife, kundi ho magkaisa, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Bukod sa sinasabi kong nandun yung blessing, you're also creating something new, such as strong families, strong marriages as well. Let's try to find sa kalendaryo po natin, sa ating hour. Saan natin pwede i-promote yung pagiging, another letter I, intentional, meaning sasadyain mo talaga to spend time, to work together, sort things out with your spouse. Nandun kasi yung blessing. Hindi lang sa unity, but unity in action. That's the principle of industry. Si Adan at Eva, lalaki babae, pero pareho silang nilagyan ng Lord sa Garden of Eden para magkaisa, pangalagaan ang creation, making something good. Yung pangalawang letter I ho na kailangan din natin sa strong families and marriages, the chord of intimacy. Now that we're doing things together for the Lord, ang mangyayari po talaga as we go into relationship, as we go deeper into relationship, in intimacy, doon ho natin makikita ang katotohanan, and we have to have this mindset that in the attitude that in marriage and family, we promote, as part of our core values, ang honesty and vulnerability. Kung saan ito yung magre-resulta sa authenticity. Sabi nga ni Timothy Keller, hindi pwedeng kilala mo lang ang taong yan, pero hindi mo siya mahal. Hindi pwedeng mahal mo siya, hindi mo naman siya talaga lubos na kakilala. Kailangan kilala mo siya, which is yung katotohanan, at mahal mo siya. Yun yung acceptance. At mula sa authenticity with acceptance, magkakaroon ng transformation. At isang anyo ng isang transformed marriage and family, baby, ay gratitude. Ang ating araw-araw na pasasalamat. So, kamusta po yung pasasalamat nyo sa inyong asawa kanina? Meron po ba kayong naalalang ipagpasalamat? O ang hirap ba bumalik tanaw? Ang hirap bang magpasalamat dahil nasanay tayo sa okay naman kami o nasanay tayo sa obligasyon, trabaho, responsibilidad na itaguyod naman ng pamilya? Hindi na natin kailangan mag-thank you. Ganyan ba tayo? Masyado tayo naging manhid, naging sanay na sa buhay mag-asawa, pamilya. Yung mga words like I love you and thank you and I'm sorry ay naging parang malayo na po sa bibig at puso natin. So lahat ba'y nakapagsabi ng thank you, especially sa mga couples in the house? Yung mga nasa likuran po, this is also for you. Kung wala pa man kayong asawa, ang maganda naman ho dito, we always believe na kahit sa isang single, the Lord is always our first love. So meron tayong pagpapasalamat. And for those who are married once, or presently married, you have the blessing po of experiencing the mystery and the miracle of marriage. So yun po yung ating unang dalawa pong mga chords. Pupunta na ho tayo sa pangatlong chord. At ano nga po ba yung tawag sa third chord natin? Impact. Sabi nga, impact. Halatang mga busog na talaga kayo. Wala nang impact ang inyong mga boses. One more time. Say impact with impact. There you go. Impact. As we share life together, industry, as we grow in deep relationship, intimacy, we will have po to value impact. Sabi ho sa Ecclesiastes 4:12, if one can overpower him who is alone, two can resist him. Mga naman, simpleng mathematics lang po ito, simpleng physics. Sa panahon ho nila, going back to the culture, the context of Ecclesiastes, kapag naglalakbay ka sa wilderness at mag-isa ka, you will be exposed not only to the natural elements, but also to people. Sometimes people with malicious intent. Ma-expose ka ho sa mga magnanakaw, at minsan po nagnakaw, hindi lang ho nagnakaw, talaga pong
Sinaktan ka pa. Kasi nanlaban ka, sinaktan ka. Sounds familiar, may parable of the Good Samaritan. Ayun, bukod ko doon, sister. The parable of the Good Samaritan was on the road. Naalala niyo po yung parable of the Good Samaritan? Meron pong naglalakbay, most likely mag-isa, papunta saan? Or from where? Jerusalem ba yun? Jericho ba yun? Basta isa sa mga yun. Ayan, context. Bigyan ko na kag-clue. Okay, naglalakbay ho siya and ano po nangyari sa kanya? Dahil mag-isa siya. He was robbed and basically harmed and left for dead. Diba? Ecclesiastes 4:12. He was overpowered because he was alone. But kung may companion sana siya, iba yung impact. In terms of resilience, iba yung level of resilience. Kapag mag-isa ka, may hangganan lang yung iyong strength, yung iyong impact, yung resilience mo. Pero pag dinoble ko kayo, chances are, mas stronger ka, mas resilient ka, mas stronger ang combined impact ng isa, ang dalawa rather, kesa sa isa. At doon sinabing, lalo na to, a cord of 3 strands is not quickly torn apart. Hindi pa pala tapos sa dalawa. There must be 3. If 2 is better than 1, I suppose 3 is better than 2. Stronger together. The kind of strength, the kind of resilience, the kind of impact is better. So what is the principle of impact? It's simply, as you go through life in marriage and family, choose not only to accept, but choose not only to be together, but choose to be one. Ito na po yung picture ng Ecclesiastes chapter 4. 3 magkakahiwalay na chords yan. Pero pag pinagsama-sama, ang tingin ko dyan, isang lubid na lang. Isang tali na lang. Nakita na po kayo ng, hindi may mga lubid sa Pilipinas, yung lubid na panghatak ng mga barko, ng mga sasakyang mangingisda. Ano po, pinagtahi-tahi o pinagdugtong-dugtong at mga parang naka-intertwine. Natin, hindi na po, ang tingin mo doon, hindi na 3 magkakahiwalay ho na kable. Ang tingin mo ho doon ay isa na lang na matibay na lubid. In the same way, pag tayo ho pinili natin magsama-sama, sabi nga ng mga nag-wedding vow sa hirap at ginhawa, in that spirit po of intimacy, we will have a strong or stronger impact. Pansinin niyo po ang married life at family life niyo. Pag magkaisa kayo ng asawa niyo, pag nagtutulungan kayo mag-asawa, kapag iisa ang direksyon niyo, mas may impact. Pag nagkakanya-kanya kayo, bukod sa kasiraan ito sa pamilya, walang impact. May mga kilala po tayo ho na magaling sa ministeryo ng Panginoon, pero parang pag tinanong mo, kamusta kayo mag-asawa? Parang blanco yung blanco yung papel nila pagdating sa kanilang marriage and family. Ang haba ng kanilang accomplishment sa ministry, seminary, nagbukas ng church, nagbukas ho ng mga ministries, pero pagdating sa family, parang pag nag-accountability session, halimbawa, okay lang kami. How do you feel about that? In other areas of your life, your work, your ministry, ang dami mong pwedeng sabihin, ang dami mong impact. Pero where it matters, your primary relationship, you can't assess. You have no idea what kind of impact you're making. You're not even sure what kind of impact you're making on your own family. Will that make you feel like a faithful servant of the Lord? Will that make you feel real joy as a Christian? I propose, again going back to Ecclesiastes, hindi kompleto. Hindi kompleto. And yet po, we pour ourselves into work, into acts of service and ministry. All of them are good. But that's not the complete picture. That's not even po your core relationship. Your core relationship is there. It's between the Lord and you and your spouse, you and your family. Pag nagkaisa ho kayo, kumilos kayo magkaisa, mas may impact kayo. Kesa yung nagsasarili ho kayo, kahit pa po naglilingkod tayo at mahal tayo ng Panginoon. Kung papipiliin kayo, kung babalansihin nyo yung inyong Christian walk, I'm talking to leaders here of the church, kung babalansihin ang inyong leadership sa Harvest Point, mula pa Robinsons natin sinasabi ho ito, huwag nyo kalimutan ho ang pamilya.
Huwag niyo kalimutan ng marriage. Ano kung sinabi natin po when I was one of the first messages I delivered more than 10 years ago. I said sa mga ministry leaders, if you are not okay with your family, if you're not okay with the family, resign from the ministry and go home. The Lord will not judge you. I will not judge you. In fact, the Lord will bless you because you know what matters more. You have a clear sense of priority. You have a clear sense of value. You have a clear sense po of your calling. Impact. You want to make an impact, then do it together as husband and wife. Against negative forces, you are stronger. In a positive sense, you make more impact if you are together, if you are united, rather than nagkakanya-kanya ho tayo. Nakakita na po kayo ng bahay, balik tayo sa atin pong house building, home building imagery. Nakakita na po kayo ng bahay na dalawa po ang nagdisenyo. At dalawa ho ang nagtayo. At dalawa ang nag-ayos. Parang wala ako nakakitang ganun, ano? Kasi kahit hindi magandang ayos, alam mo, may isa lang ho na nag-ayos niyan. Whether si wife or nag-usap sila. Pero yung dalawa, ano yun? Tigkalahati kayo? Yung harapan sa asawa mo, sa likod sa'yo? Dalawang kontraktor? Dalawang engineer? Dalawang interior designer? I don't think that is good. It doesn't make sense. Ganon din ho sa pamilya. If we're building a home here, hindi pwedeng dalawang arkitekto. Hindi pwedeng dalawa ho ang inhinyero. Ganon ho ba sa inyong pamilya ho? Kaya nalilito yung anak ko ninyo, hindi lang sa kayo pakikinggan. Kasi you're on different pages and you're working independent. Yung tawag sa inyo, independent contractor. You're not working in tandem. Akala ko ba may shared industry na? Akala ko ba deep intimacy na? All the more, seek to make collective impact together. Assess nyo lang po ang inyong personal at ministry life. Balance it. And if you're having a hard time po with the value, what is of important, you just confess to the Lord. Ask the Lord to help you. Lord, help me have difficult conversations. Help me make difficult choices to choose my wife, to choose my children, even over the things I do for you. Even the things I do for you. Sabi ho dito ni Chad Lunsford, your marriage, basahin niyo po. That's impact. You want to make an impact? You want to be strong? You want to be resilient? Love your spouse. Hindi ko sinabing start a ministry. Hindi sinabing start a church. Those things will follow. And ever since Genesis and the New Testament, the Lord began His ministry. His church was built on marriages and families. Ulitin natin po, napakaganda sinabi ni kapatid na Chad ho dito. Your marriage is meant to reflect Christ. It is your marriage that makes an impact in the world and in the church. So, may therefore Therefore, when you love your spouse, hindi sinabing when you leave your spouse, kasi ikaw ang gifted, o ikaw ang nasa ministry, siya nasa secular. Wala akong ganun-ganun. When you love your spouse, what is the impact? Discipleship. Others will see and follow Jesus. Yun pala ang breakthrough. Yun pala ang sikreto. Mahalin mo yung katabi mo. Mahal niyo ba yung katabi niyo? Mahal ba natin sila? Lumabas? Pag-isipan niyo po mabuti. Let's take this moment to pause. Do you really love your spouse? Let me count the ways. How do you love your spouse? What is the proof, the evidence, the resibo that you love your spouse? Sabi ni Lord, do you love me more than this? Kay Pedro. After nun, siguro kung nagtuloy pa sila ng usapan at napunta sa pamilya ang usapan, siguro tatanungin lang ni Jesus kay Peter, okay, now that you love me, do you love your spouse more than this?
Kung tinuloy pa nila yung usapan at nag-extend yung radius ng impact, siguro, ang sunod na tanong was, or is, okay, Peter, you love me, you love your spouse, do you love your children? And then ano kasunod nung do you love me? Sabi ni Peter, yes, I love you. Ano kasunod na sinabi ni Jesus? Then tend to my lambs. Then feed my sheep. The ministry will follow. If you get your priorities right. Galing, no? Kapag minahal mo pala asawa mo, you'll make an impact. Amen po ba? Sila po. Gala po kasimple ang principle na ito. We have forgotten this. We have went our own ways. Naging dalawang arkitekto ng inyong bahay at ang inyong ministry. No, there should be only one, si Christ. And isa lang dapat ang galawan ng mister at galawan ng misis. And when you choose to love your spouse, you stick together instead of give up. When you promote the principle of industry and intimacy, you will make an impact for Jesus. Let me give you po some framework to understand the overcoming or the revived married life. Now I am drawing this po from the work of Tedeschi and Calhoun sa kanilang entry po sa Journal of Traumatic Stress. We're learning from people who went through struggle and trauma here because you want to appreciate what's true. At gusto niyo po malaman kung ano po ang itsura po ng buhay na buhay. Gumawa ko siya ng simple hong what I call 5 signs of life. Paano mo alam na buhay ang isang tao? Paano mo alam na buhay ang isang marriage? Paano mo alam na buhay ang isang pamilya? Look for the five things. This is, by the way, based on scientific study. This is, hindi ko po ito ginawa o in-AI. This is what their study suggests. Nag-aral po sila ng mga taong may matinding pinagdaanan. At meron silang nakitang 5 bagay na tanda na yung dating tao po na bugbog sa kanyang pinagdaanan ay nakabangon na sa buhay. Overcoming life. Hanapin niyo po ito sa inyong marriage. Hanapin niyo po ito sa inyong family life as you do things or live life together. Number 1, appreciation of life. Iko-connecta natin ito sa atin pong inaral kanina. Ano ang isang mahalagahong ebidensya that you appreciate life? Gratitude. Hindi lang ho yung pag-retreat. O sige, mag-thank you daw kay wife. Sige, thank you. Hindi ho. Ito yung normal na bukal sa puso na nagmamahal na araw-araw, hinahanap mo ang kabutihan ng Diyos sa inyong married life and family life. What do you appreciate about your marriage? Ano ang bagay na nagpapatuwa sa iyo, nakasal kayo at magkasama kayo ng asawa mo? Bawat mag-asawa may kanya-kanyang sagot. Ano pong kinasisiya po ninyo? Kahit ho sa simpleng bagay po. Sa aming mag-asawa, kinasisiya lang ho namin ay ano po? Kami po, mababaw lang kaligayahan ho namin, makapasyal, makakain, masaya na ho kami. Pero bukod ho dun, appreciate ko sa life na mag-asawa, na tinawag kami ng Panginoon maglingkod sa iba. At nagkaisa kami saan namin gagawin yun. Kasi may mga mag-asawa naman, gusto naman tumulong, pero hindi sila nagkakaisa saan. Kaya magkaibang ministry ho nila. O magkaibang church nila. No judgment there. But given a choice, serve in one local church. Yung mga anak ko ninyo, hindi nyo mapipilit ho yun. Baka nasa ibang church na ho sila, may pamilya na ho sila. Pero ang pamilya pinag-uusapan natin, kayong mag-asawa. Ano po na-appreciate nyo? Sige nga po. Kung may pagmamalaki kayo sa buong kwartong ito, sa inyong marriage, what is that thing that you appreciate the most about, not your wife lang or husband, about your marriage? You might say, Pastor, ang aming po marriage, hindi man perpekto, pero nasubukan at napatunayan. Marami bang makapagsasabi nun? Praise God. Pastor, hindi man kami ang pinakamadulong sa kwartong to, pinakamahusay sa kwartong to, pero Pastor, masasabi namin, kami mag-asawa ho, we will serve the Lord. Walang tanong-tanong, wala nang away-away. Pag sinabing may kailangan ng Panginoon, may kailangan ng church, walang hatakan. Nagtutulakan pa kayo. Maglingkod magkasama sa Panginoon. Those are things that are worth appreciating. Buhay kayo eh. Hindi lang yung isa, buhay kayong dalawa. Sa kabilang banda, let's flip the question there. Meron bang bagay na tingin mo ay para kung kamatayan sa asawa mo? What do you mean by that?
Meron bang area of your spouse's life where they are not alive, where they do not experience the goodness of God? Then as a husband, as a wife, if you choose to make an impact, huwag mo iwan ang asawa mo. Pumunta ka so nasaan siya. Damayan mo siya at ibangon mo siya sa pagmamahal ng Panginoon. Huwag kang makontento na ikaw lang ang active sa church. Huwag kang makontento na ikaw lang ang may ministry. Alam ko may mga mag-asawa, nag-usap sila, o ikaw na lang ha, sa church, ako sa bahay, sa mga anak. That's a very difficult thing. Pero pag dumating na kayo sa punto na malalaki na yung anak ho ninyo, siguro naman, baka pwede na tayong tumodo magkasama kay Lord. At ang marami yung kausap dito, retirado na ho. So this is for you to think about. Number 2, pangalawang evidence po, sign of life. Return to relationship. Ang tao daw po na dying ang kanyang life, ina-isolate niya o hinihiwalay niya ang kanyang sarili niya from family, from community. Napakahalaga ho ng discipleship, napakahalaga po ng church because it is a proof that you prioritize relationship with others. Sino po rito may small group na po sa Harvest Point? I know this is ulit-ulit na but it has to be checked once in a while. Who among you are actively part of a small group? I expect 100% in this room. Because if not, then we have a problem. We have an impact problem. We're not making an impact as leaders. Kasi I'm talking to leaders already. Kayo na po ang rurok ng mga frontliner sa gawain ng Harvest Point. Kung meron pa ho dito nagdadalawang isip about committing to a small group, it is not your failure alone, it is our failure as leaders. Na hindi namin napakita sa inyong value ng small group discipleship. So let me ask again, sino po rito po ang nasa small group at active, hindi lang po nagpalista? Praise God. It's good for you. It's good to belong. Kayo mag-asawa, kanino po kayo nagbebelong? Sige nga po, let's look at the layers. Let's look at the levels of community. Okay, kayo mag-asawa. Sabihin na po natin, you belong to each other. Next question, next layer. Okay, do you belong to a small group? Yes or no? Next layer, do you belong to a local church? Yes or no? What is the name of the church? Baka may pa pong pangalan ng church. Again, not an issue, but you have to commit to one local church. You can listen to other podcasts and YouTube videos. I do that. But pag sinabi ni Lord, saan ka tataya, malinaw saan pupunta ang taya mo. Hindi pwede hong 50-50, may gray area, nagtatalo kayo mag-asawa. Alam niyo po, isa kabubutin yung mag-asawa, choose where your local church is. Hindi po kami matatakot, malulungkot ho pag iba pinili nyo. Importante, pag pinili nyo Harvest Point, dito kayo nilagay, tumodo po kayo. Lalo na po na panahon na po ni Joshua at ni Caleb. If this is your local church, make disciples in Harvest Point. Support Harvest Point. Pray for Harvest Point. Huwag lang po tayo maghanap lang ng problema sa Harvest Point. Ibangon natin ang Harvest Point. Amen po. Kailangan ho, pare-pareho tayo na bokabularyo, leaders ho tayo. Pag iba-iba ho ang nakikita, sinasabi ho natin, dissonance ho ang tawag ho doon. And again, that's not on you. That's on us as leaders. Pag tinanong kayo, what is Harvest Point? Di ko alam. Hindi ho reflection sa inyo yun. Reflection sa amin yun. Ano sinabi namin all these 10 years sa inyo? Ano tinuro natin? Ano pinakita natin? Pag sinabing, worker ako, nagigitara ako sa worship team, pero wala akong small group, that's not just your failure. That's our failure as a church. Youth leader ako, pero wala akong accountability. That is not just your failure. That is our failure as a church. If our workers are not discipled in a small group, if our leaders are not mentored by their elders, that's not on you alone. That's on us. Community matters. So ulitin ko po, 3 layer lang po tayo. Do you belong to your spouse? Yes or no? Kasi baka pag may tension, baliwala yung sunod na 2 tanong. Dapat pareho kayo po ng nakikita. Impact is together. Do you belong to a small group? Do you belong to a local church? A community. Now, just to clarify, footnote lang po, very practical. If you are married to someone and you're not part of a couples group, after today, join one. May kanong kaso pa ho sa Harvest Point. Uma-attend si Mr. sa isang men's fellowship,
Si Mrs. sa Silaw, pero silang dalawa, walang couples group. No. Hindi ba klaro yun? Kailangan klaro yun. You either join Metro East, Lower Rizal, or Upper Rizal. There you go. Mas mahalaga yun kesa sa men's at women's fellowship. Sounds radical? No. It's design. May asawa ka. Ilan kayo? Dalawa o isa na? Isa. So yung isang buhay na yun, saan na-disciple? Sa mga mag-asawa. Meron ho bang ganong tension? I hope there's no violent reaction. Ilang years na rin po natin sinasabi, hindi tayo kulang sa structure sa Harvest Point. Kailangan lang implementasyon. Ang problema sa Pilipinas, ang daming batas, hindi naman ini-implement. So hindi na kami gagawa ng bagong superstructure. Guys, 250 members lang tayo. Hindi natin kailangan na maraming pastor at maraming struktura. Kailangan natin discipleship. Ang tanong, sa mga simpleng bagay, nagkakaisa ba tayo? So ulitin ko po, kung mag-asawa kayo, ano ang number 1 small group nyo? Next year, mag-organisa tayo ng couples retreat. Kasama ka ba namin? Maybe, Pastor, I'll pray about it. Clear what your community is. Kasi pag madaming commitments, ano nangyayari pag maraming commitment? Nahahati ang puso. Nahahati ang isip. Nahahati ang bulsa. Nahahati ang lakas. Usap kayo mag-asawa. If we are in Harvest Point, we will join a couples group and by God's grace, we will start a couples group. Hindi ko natapos sa join. If you have been so blessed by the Lord and a lot of you here leaders have been here with us, praise God for 20 years, 15 years, 10 years. Do you think hindi pa kayo handa mag-small group leader? Do you really think hindi pa kayo handa? No more excuses. Sunod lang tayo kay Lord. Let the Lord lead and let the Lord bless His work. Friends, you've been here more than me in Harvest Point. Now is your time. The Joshua and Calebs of the church, make an impact. Decide with your spouse, if we belong to this church, we will make an impact in this church together. So kung may couple ho na hindi ho part ng small group, you have choices. Merong nasa taas, merong nasa baba, merong nasa Metro East. May young couples. There is a small group for everyone in this church. May pang senior pa nga para sa mga byuda. Sa Antipolo bukas may meeting yata kami. So yun. Number 3. Seeing new possibilities. Ang palatandaan ng isang buhay na buhay ay may nakikita pa siyang bago at posible. Kanina nagulat kayo. Biglang nabuntis ang asawa mo. New possibilities. But see, ang palatandaan po ng isang marriage at family na buhay ay meron pa silang bagong nais at may iba pa silang nakikita. What are the possibilities that you and your spouse are seeing for your personal life? Iba ho sa inyo, praise God. May apo kayo. Ang linaw. Your next chapter is the apostolic ministry. Pero hindi lahat may apo. Hindi lahat may anak. Yung iba sa inyo, 50, 60 years old, nag-iisip, nagtatanong, Lord, saan na ako? Alam nyo, tulungan ko na kayo. Sa church kayo maghanap ng bagong possibilities. Dito tayo sa pamilya ng Diyos, maghanap ng bago. Sa Harvest Point, sa Church of the Lord, you have a family. Sa mga retirado, sa mga senior, at medyo may identity crisis. Hindi ko alam saan lulugar. Hindi ko alam saan ibubuhos ang oras ko, ang panalangin ko. Hindi ko alam paano na mangarap. Mga senior, marunong pa ho ba kayo mangarap? Kung ang pamilya nyo, okay na, set na, mahirap na mangarap Mangarap kayo para sa church. Amen po ba? Mangarap kayo sa pamilya ng Diyos. Dito tayo mangarap. Ang marriage at pamilyang buhay, nangangarap pa rin para kay Lord. So kung wala man kayong apo, at wala man kayong anak, may pamilya tayong sinusulong. Ang pamilya ng Harvest Point.
Number 4, ang isa daw tao po na bumabangon na sa buhay ay meron pong renewed personal strength. Marami pong anyo ito. Number 1, natuto ka na sa iyong mga pagkakamali. Hindi mo na inuulit. Kaya nga renewed May bago ka ng pag-iisip at takbo sa buhay. That's another one sign. Another sign po, yung sinasabi natin kanina, resilience. Kapag nasusubukan, natutokso ka sa marriage, individual life mo, lumalaban ka, kumakapit ka kay Lord. That is renewed personal strength. Kung dati, yung tendency mo, bawa lang, sa church lang, ang tendency mo, pag napagsabihan ka ng small group leader mo, minimum 1 buwan, mawawala ka sa church. Ngayon, 1 linggo na lang. Iyak daw muna sa prayer mountain, nasabihin ako ng small group leader ko. Pero the following week, babalik ka kay Lord, babalik ka sa church, hindi ka suko sa kapatiran. Those are signs of renewed personal strength. Hindi naman sa pabonggahan ang personal strength. Pagpapatuloy lang. Sino sabi kanina? Pagpapatuloy lang. Sino sabi kanina doon sa ating role-playing? Patuloy lang tayo. And of course, para saan lahat ito? Number 5, ano po yung huli pong marka ng buhay? May pagbabago, may transformation simula sa spiritual. In a marriage, in a family that has life, there is the work of the Holy Spirit, and there is pagbabago. There is transformation. At this point meron hong papel na binigay sa inyo. The third template sheet here is called the shield. Kanina po, the hour. At pangalawa yung ating pong negative thought processing. Now, let's go to our third activity for the third session. So, labas po natin yung shield at labas natin mga ballpen natin. Kung mag-asawa po kayo, accomplish this as a couple. So, isang papel lang mag-asawa. If you're individual or young adult po coming here po, you can accomplish this individually. And you think about your family when you think about these things. Okay po? Or do sa mga wala po yung asawa today, think about your marriage pag uwi nyo sa bahay. Let me show you the instructions po. Ayan, may drawing na naman. Yung hindi nag-drawing ng bahay, siya naman magdo-drawing ngayon. Para take turns, di ba? Industry, do things together. Okay, draw a large shield. Kaya nga, the shield. Isang malaking tanggulan. Shield. Okay. Drawing pa lang po, huwag niyo pangunahan. Drawing pa lang, wala pa akong sinusulat. Draw a big shield, kailangan malaki para maraming kasya. Okay. Second instruction. Write 3 strengths of your marriage. Or do sa mga nasa likod po, your family. Halimbawa, prayerful kami. Write it down inside the shield. May teamwork kami. Put it down. Humor. Alam niyo po ba ang humor ay isa pong asset sa pamilya? No, hindi naman killjoy ang Panginoon. He likes laughter in the home. Put it there. Si tatay, mapagbiro. Si nanay, nagpapabiro. So masaya ang bahay. Puro tawanan. Puro bigayan. Yan. Generous. Sacrificial. Yan. United. Ayan. 3 words lang yan. 3 concepts lang to describe the strength of your marriage. Diba? Nagsa-strength assessment na naman tayo. Sige, we will walk through this together. Sabay-sabay natin tatapusin ito. Okay? Sige nga po, I want to solicit responses. Ano po ang mga sinulat yung kalakasan po ng marriage ninyo? You can shout it out loud lang po. Para lang marinig nating lahat. Praying together. Sige, ano pa po? Sharing experiences. Sige, ano pa po? Love. Ano pa po? Unity. Yung totoong unity. Sige, ano pa po? Unity in action. Positivity. Sige, ano pa po? Sinulat mo yun, sir, o iniisip mo lang ngayon? Celebrating positive things. Okay. Participative. Yan, ano?
I-promote participation. Whether you like what they will say or not, they have the right to participate. Sa likod po, sa likod. Brother Arnel. Faith. Okay. Service. Ayan, sa mga nasa ministry ho dito, talagang isa sa mga una niyong isusulat, we have come to serve the Lord. Service. Watching movies together. So you like to spend time together. That's good. Teamwork. Pero ilan yung member ng team? Isa lang. Teamwork. Ayan. Sorry? Leaders. Lahat kayo leader. Okay. Basta leaders working together para may impact. Kasi leaders working apart. Nako, civil war yan. Okay, ano pa po? Dito naman sa side na to. Kuya Jojo. Sorry, binavolunteer ko na po para marinig ko rin po yung iba. Pinabalidate muna niya sa DTI yung kanyang sagot. Totoo ba itong sinulat ko? Brother Orly. One and only. Generosity, mapagbigay. Opo, especially sa mga nasa outreach at missions ministry. Talagang ubos-ubos talaga para sa gawain. Dito naman, Brother Nilo. Respect. Uy, yun ang minsan una kong hindi na panalo. Respeto. I love you! Pero galit naman. Walang respeto. Okay. Sige. Ate Bel. Sa inyo po, ano ang strength nyo dyan sa shield nyo? Faith. Same faith kayo. Very foundational. Ano po? They are equally yoked. Okay. Doon tayo sa pangatlong instruction. Outside the shield, right? 3, magnanakaw. Robbers trying to get in and destroy your marriage. Halimbawa, trending ngayon, financial stress, busyness, and kanya-kanya, isolation. Gusto ko rin po makarinig po ng inyong honest opinions. Baka nakarelate yung katabi nyo. 3 magnanakaw na nga, nang bubugbog pa, at nang iiwang left for dead on the road to Jericho. From Jericho, sa inyong marriage. Okay. Kailangan bang mas maraming time dito? Okay, sige nga. Pupunta ako dyan. Mukhang may masaya din dyan. Dito muna ako sinabi dito. Seryoso ba yan, sir? Umaalis ang hindi nagpapaalam. Dito naman, Kuya Jan, yung inyo pong source of joy dyan. Outside. Sino outsider sa shield nyo? Stress. Traffic. Pag Lunes ng gabi, Kuya Jan, traffic. Okay. Ano pa ho ang mga robbers ng marriage nyo? Sorry? Ano po? DBM? BBM? Ano po? Teka lang. Wala namang naming names dito. Ano po yun? Politics. Okay. Wala, trending ngayon talaga. Hindi maiwasan, ano? Kahit sa mag-asawa, no? Sino pa po? Ano pa po ang mga magnanakaw? Kuya Rudy, ganda ng smile dyan. Disrespect. May respect, may disrespect. Okay, yes, Ma'am Jack. Specifically, guilty. Distraction such as cellphone. Amen si Ma'am sa likod. Distraction. Yes, Ma'am. Time. Lack of time. Lack of time. Busyness. Social media. Kung may busyness, laziness din. Okay, ano pa po? Di matawag, lagi nakahiga sa bahay. Ano pa po? Blaming each other, part of disrespect, ano? And lack of empathy. Playing the blame game. Ba't dami niyong nasabi, Ma'am Olive? Generational gap. That's true. That is true. Yung hirap na kumonekta sa anak ninyo kahit college na siya o high school. Ganun kabilis ho kasi ang pagbabago ngayon. They just change.
Kung kayo'y nakakonekta pa sa apo nyo, kayo na. Dapat magpa-seminar na ho kayo because ang hirap ho to bridge the generational gap. Alamin ang umaandar sa isip at madisciple ang ating apostolics at anak. Sige, ang bilis nyo makahanap ng robbers Ganon talaga ang wiring ng utak ng tao. Maghanap ng problema. Maghanap ng mga challenges. So, buti na lang 3 lang pinasulat ko. Baka naman 30 na sinulat nyo dyan, ha? Pantay lang ho yung loob at labas. Okay. 4th instruction. Di po tayo tapos. Sa ilalim ng shield nyo, imbis na pangalan nyo ang ilagay nyo, imbis na apelido nyo, write the surname or the names of a couple. You pray, and hindi lang natapos sa prayer. I know we're a very prayerful church, but now you purpose to reach out, to minister, and disciple specific timetable this year. Today is May 16. We have more than half a year to pray, to reach out, to minister, and disciple one couple. Sa mga individual sa likod, perhaps another family. Or maybe your family member who's not discipled in Christ yet. So imbis na i-claim yung shield for you, you're gonna pass it on to others. Papalakasin nyo ang iba. Kuya Joe, if it's not, is it a single person or a family? Sige po, just write the surname. Whether it's one person, a couple, or a whole family. Maganda kasi apelido kasi iba yung dating Parang kang tinawag ng teacher mo. Madrid, biglang attentive ka. Carino, biglang attentive ka. Formal So this is a formal prayer and commitment. All right. Tapos, lapatan nyo rin po ng inyong timetable. Sabi ko kanina, mahirap yung intention na walang plano. So, kailan kayo magpe-pray? Alam nga namang hanggang December 31, 2026, puro prayer lang ang ginawa nyo for that couple. Lagi naman ang magpe-pray. Pero parte ng plano, gagawa tayo ng paraan para makilala nila tayo at si Lord. Hindi pwede hanggang December 31, ang ginawa nyo lang this year, pray. Mahalaga yun. Yun ang simula. Pero may bunga. So you will reach out, you will minister, that is, share the gospel, pray for the person, and Lord willing, invite them to your own small group or the small group that you will start. Diba? We're giving you solutions to our challenge here. Sige po. Okay, dahil tayo lang naman ho sa kwartong ito, mas maganda daw pag sinasabi, I want you to shout the surname you wrote on that piece of paper. 1, 2, 3, go. With impact. You're gonna make an impact, wag malamya. 1, 2, 3, go. So today, 3 papel lang, at least 3 papel at isang jar ang iuuwi nyo. At kasama itong paper na to, where you will, for the rest of this year, pray to the Lord of the harvest that you will make an impact together. And because 2 and 3 is better than 1, with the help of the Lord, you will perhaps lead them to a small group or start your own couples or singles group. Brother Robert, 4 na yung kasama mo. So sino sa kanila nilagay, o 5 yung nilagay mo sa papel mo? Wala pa sa 4. May 5. Diba? Pastor, baka yung 5 na yun, baka 0 yan after the end of the year. The bias is you rather just obey and trust the Lord than do nothing about it. Yan ang bias natin ngayon dito. We're intentional that way. We'd rather reach out, even make mistakes, rather than do nothing about our neighbors. All right.
Alam ba ng asawa ninyo, kilala ba ng asawa nyo yung pangalang nilagay nyo sa shield, sa ilalim? Question, ano po yun? Sino po rito ang kapitbahay ang sinulat nyo? Okay. Sino po sinulat kaopisina? Pwede yun, ha? Yes. Sino po sinulat kamag-anak? Marami din. Sino nagsulat ng taga-church? Meron, ano? Pwede. You know why? Uma-attend lang sila ng church pero di sila discipled. Hindi mo nga alam kung na kay Lord na sila. Pero may hinahanap sila, kaya pabalik-balik sila. Kawawa naman kung ang sipag umattend pero walang nagdi-disciple. Diba? Kawawa naman. So, pwede yun, Kuya Jamcar. Pwedeng sa loob ng church mismo, uma-attend. Pero po kailangan nila maintindihan sino si Jesus. Okay. So, pag-usapan niyo po yan. Next retreat, babalikan natin yan. Kasi you'll be here, plus the challenge we'll give you at the end, and we will revisit. Baka malay nyo, next retreat, sila pala ang uupo dito. Yun ang sabi kanina, no, may nakikitang bago. Sign of life. May nilalaban tayo. Bukod sa sarili natin. Alright. So now po, we will go to our commitments. I wanna give po my dear wife all the time kasi this will be very exciting but also challenge. Baka pwede lang may tumulong po sa kanya with my thanks. Ayan. Ayan. Salamat po, Kuya James. Makakatanggap po kayo ngayon. Salamat, Kuya Choi. Makakatanggap po kayo ngayon ng jar na naglalaman ho ng ticket sa mananalong loto mamaya. Hindi po. Isa lang naman daw mananalo. Pero may laman ho yung mga papel. We will explain it later. Sige, pa-distribute lang ho natin habang humihinga po ang mga kapatid natin. One per couple or individual. So one per couple lang po. Kasi shared nyo po yan mag-asawa. Mamaya po namin papaliwanag, pero ipa-distribute ko muna po before tayo magpatuloy sa commitment activities. Sige po. Take your time. We have time. Yan, habang pinapasa po yung mga jars for our commitment activity, okay? Make sure po na naka-collate sa inyo yung 3 papel na sinugutan nyo today at babalikan nyo pag-uwi sa bahay. Praise God. Thank you po sa mga nagtumulong. Okay. Lahat po ba ay may jar na po? Okay, good. So we'll proceed now po sa ating commitment activities po. And sa lahat ng atin pong sinabi, basically the bottom line, one more thing is make disciples. In Luke chapter 10, verse 42, it is said, "But one thing is necessary. Mary has chosen the good portion which will not be taken away from her." At the end of everything na nagawa, nasabi, na pag-usapan at gagawin natin, ang mahalaga, basahin niyo po. What's the one thing? We started with Matthew 28, we will end with it. What's the one thing necessary? Kung kayo si Maria at nakikinig kayo sa lahat na nangyari, nag-oobserba kayo, may dinadama kayo mag-asawa or individuals, it is this. Make disciples. Make disciples. Sabi ko kanina po, the answer not only to our many problems as a church, but for the future 10 years of Harvest Point is if all of us, elder man o hindi, will learn to make disciples, starting with the couples and the families. Remember sa Harvest Point, what is our vision? To see strong family. Remember that. That's who we are. Remember that. Now apply that. Ano po?
So, one thing po that's very important is discipleship. Let me propose lang po certain commitments po na papag-iisipan at magagawa natin kahit na mga wala po ditong fellow leaders, disciple makers of the church. Number 1 po, on the pastoral level, alam ko po natigil po ito because bukod sa magkaka-challenge tayo sa attendance, although online lang po ito po ay promise ko pong tatapusin ko. We will resume our emotionally healthy discipleship series very soon. It is usually on a Friday night. Please make it available. I don't know of a small group meeting of a Friday night. Remember sa Harvest Point, we don't contradict the small group schedule. So Friday night, whether nasa kotse kayo, nasa point-to-point bus kayo, itutuloy natin yung naudlot nating libro. Lahat ba kayo may copy ng librong emotionally healthy discipleship? Kung wala po, sabihin nyo lang po si Mamita Sita. Second form of commitment po on a pastoral level. Okay? May I request lang po all the elders of the church, myself included, to please stand. Let me po give some pastoral advice and challenge to you. All the elders po. Or are our elders? Okay. So, bukod ho sa ating pagpapalalim through emotionally healthy discipleship, the second measure po in commitment we will have na babalikan is talaga po yung ating core group and elders fellowship. Nagawa to last year, nangyari pa nga sa tinitira namin ni Mahal the other time, but kailangan ito magpatuloy. At ang maganda dito po, tayo sa eldership have the golden opportunity na pagtulungan po itong mga simple, informal fellowship. Tanong ko lang po yung mga core group, nakakatulong po bang nakikita-kita tayo paminsan-minsan? Kahit sa bahay namin, sa bahay ninyo, sa garden walk, sa antipolo. Now, para ho mas papagyaman ito, nais ko pong hamunin ng mga elders kasi meron po mga bagay sila na maipapasa sa inyo bilang core group members at mga future leaders of the church about certain topics na alam nila at mahusay sila. Halimbawa, okay, si Brother Manny. Okay, hayaan niyo po ako maglaro ho ng mga schedule, pero isa sa mga kailangan ho ma-download ng ating core groups at leaders is evangelism and marketplace ministry. Brother Manny, may nalalaman ka ba sa dalawang bagay na sinabi ko? So yun ang ikanyang area of mentorship. So pag minsan may fellowship tayo, nagtawag ho ako, pumunta ho kayo at minsan siya magsasalita at yun ang pag-uusapan natin. Si Brother Ness wala ho dito. Hulaan niyo ako kung gusto ipaturo sa kanya. Si Sister Lucy. Prayer. Dahil ho, funeral at pati na rin birthday. Brother Rudy, especially ho sa kinalalagan mo ngayon sa buhay. Baka po mayroon ka pong ma-share sa amin patungkol ho sa pakikisama and relationships and how to organize fellowships. Kung paano mo ginagawa sa mga seniors, baka naman may ma-share ka naman sa amin. Brother Nilo, pag nandito ka o kahit wala si Brother Nilo? Nag-CR. So papas na message na lang ni wife niya. Okay? Patungkol ho sa leadership. Brother Paulo, studying the Word and pastoral care. Sister Seni, witnessing in the family. Pwede ho nila pagtulungan mag-asawa. Ano ba ang mga aral na pwede namin ipasa sa mga susunod naming Joshua and Caleb? Sister Sita. Asan po si Ma'am Sita? Nag-CR po. Pakipasta message po sa kanya. Integrity and work ethics. Sister Lucy. Ma'am Sita po, may topic ka na po sa mga next fellowship po ng core group, Ma'am Sita. Workplace integrity and work ethic. Sister Lucy, ba't hindi nakatayo? Ang ating pong Elder Emeritus po, Sister Lucy, can teach us about companionship. Kasama po yun. Sister Japhne, who's not here, but once siya po bumalik na ho sa kalakasan, we will challenge her to share about witnessing to the next generation. Yun pa lang puro elders na yun. Marami na po ba silang may papasa sa atin? Yun din po ba yung tingin yung kailangan yung matutunan as you go and make disciples? Ganun lang po naman ho tayo. Wala naman tayong kinuntratang bagong speaker, bagong po. We just learn from each other, starting with our elders. So pagbabalik ho yung mga ganun, buksan nyo lang po yung bahay nyo. Pag sinabi ni Pastor Brother Jan, sa Angono tayo, maasahan ko pang bukas ang bahay nyo. Pati yung pansitan.
Consider it a blessing pag ang church pumunta sa bahay nyo. Consider it a blessing. Siyempre, nandyan naman ang garden walk. Siyempre, nandyan ho Antipolo. Diyan naman tayo magsisimula. Pero pag hindi naman ma-expect na perfect attendance kayo kasi may mga overtime kayo, etc. Most likely, mga Sabado ng umaga, after dawn watch, mangyayari to. Pero po, pag may schedule, prioritize ninyo. Ano po, like today, kung next year mangyari ito, mag-file na kayo ng leave. Naging malinaw naman ho tayo, minsan lang mangyari ito. Hinahirap po kasing i-replay yung mga bagay sa video o sabihin ng wala sa kwarto. Iba yung impact pag nandito ka sa wala ka. So next time, sana nandito ka. Meron na nga po si Sita nagkwento sana daw nandito sila. Pwede naman pala kayo pumunta. May mga bakanting plato pa ng roast beef sa labas. Anyhow, paupo na po kayo, my dear beloved elders. Core groups, could you please rise? I wanna give you your commitment. Sino po ang core groups? Para lang po makilala po kayo ng madlang people. I wanna remind you po of our Shangri-La Accord. Pinag-usapan lahat to sa Shangri-La. Okay, just remind you lang po that when I say Joshua and Caleb, when I say the future leaders of the church, I'm talking about you. Ito lang po yung analogy ko dyan. Pakisabi rin po sa absent today. Ito lang po analogy ko dyan. More than 10 years ago, balikan nyo nga po ang Harvest Point, 10 years ago. Doon sa mga wala experience 10 years ago, just look po to your last memories. Even of your previous churches. Imagine nyo ano ginagawa ho ng mga elders 10 years ago. Nakatrabaho nyo po sila. Naka-small group nyo po sila. Nakaiyakan, nakaduguan nyo po. Sino na sana naman hindi kayo nag-away-away? Nagmahalan po tayo. What were they doing 10 years ago para sa Harvest Point? Tinataguyod nila ang church. Hindi ho sila perfecto. Ako, malayo kami sa perfecto. Na ulit-ulit sinabi ko sa inyo, maraming limitasyon sa buhay. Pero nabuhay ang church. Because sa sikreto naman, hindi naman pagalingan at posisyon. Ang Panginoon ang sikreto. May 10 years pa ho tayo. So, gaya na sinabi ko before, sabihin ko ulit, ngayon sa Antipolo. Kung ano sila noon, yun na dapat kayo ngayon. Hindi ko sinasabing elder na kayo. But you will now have this golden opportunity to steward the ministry of the Lord Jesus Christ. Kung nahihiya kayo sa amin magtanong na ho kayo. Kung kailangan nyo po ng kape at mag-usap po tayo ng eldership. Kung may mga balak ho kayo para i-push ang malinaw na mensahe ng discipleship sa 2 sentro at 5 outreach ng Harvest Point, now is your time. Hindi para magpabonggahan. Katapatan lang po. Kung nagkulang man kami magpasa ho sa inyo, consider this an opportunity ng pagpapasa sa inyo. When you agreed, ako po nagyaya ho sa inyo with the authority of the eldership. Nung niyaya po kayo mag-core group, hindi ho to para magpatakbo ng Sunday ministry, kung hindi itaguyod ang buhay ng church. So kung sino ho ang mag-own ng project na to next year at ng mga small group, kasama na po kayo doon. Antipolo, Pasig, Cainta, simple lang naman ho ang sagot What is the one thing? Make disciples. Hindi sinabing maglagay ng malaking budget. Hindi ho sinabi ho na magsimula ng maraming ministries. It's just one message, one strategy. Make disciples. I've thought about this many times. Kailangan ba akong palitan ng pastor? Kailangan ba ng 3 pastor? Alam niyo palagi sinasabi ni Lord, make disciples. Kasi hindi pastor ang susolve ng problema natin. Hindi ko kaya. I tried 10 years. I confess to you sa lahat na nangyari sa amin mag-asawa at sa ministry, hindi ko kaya. Dami ng tuksong bumitaw. Because ang sagot, hindi pastor. Huwag niyo hanapin sa akin ang hinahanap niyo. Kung may tanong kayo, magtanong kayo. Gusto magpakape kayo. Pero my point is, ang sagot, si Kristo. Yun lang ang may papasa naming eldership sa inyo. Kung ano nakita nyo sa buhay nilang may Kristo, hanapin nyo rin. At si Lord ang bahala sa church. In a matter of 4 months,
Naka-raise tayo ng 4 million. In a matter of 3 weeks, if I'm correct, Sister Sita, we raised funds for this retreat. Kung pera lang kung kinakatakot nyo, huwag kayo matakot. Walang pagkatalo sa kingdom of God. I'm not giving my valedictory speech, by the way. I love Harvest Point. Kami ni Mrs. We love Harvest Point. Pero hindi kami ang sagot. Hindi eldership ang sagot. Obviously, hindi namin kaya. Kaya ba natin, Sister Lucy? Kaya mo pa. Pero kung tayo lang at bubuhay ng church, hindi na kaya eh. Sister Lucy, palaban ho yan. I praise God. Pero if we're just assessing ourselves, tingnan. Ayun. 85 na ho nagsabi. We love you, Sister Lucy. We know our limitations. We know our designs. And the design of the church is not to hire positions or to multiply committees or build structures. It is to make disciples. So, ulit ko mang ipag-pray, ano man ang sagot sa 10-year palaisipan ng Harvest Point, ang breakthrough natin, nasa kultura, nasa puso. Tama, Sister Weng. Puso. So, huwag kayong mag-alala sa mga nakatayo. Hindi ho, bukas, bakalawan, dami nyo problema, hindi ho. Pero at least at the end of the day, sana after today, malinaw sa inyo ano ang direksyon ng church. Nasa sa inyo na lang po, kung tawag dyan, buy-in. Ang number 1 ho dapat naniniwala sa mission vision natin, hindi yung bagong miyembro. Sino unang dapat naniniwala sa strong families? Tayo. Pag mas excited pa yung atin bukas mag-discipleship kaysa sa inyo, may problema tayo. Pero dahil wala tayong problema sa inyo, magkaisa tayo to make an impact. Tanungin niyo ako, anong solusyon? Ano gagawin bukas? Hindi ko na nalabat ang sagot. Mas importante, nandyan kayo. Nandyan dito pa rin tayo. Nandiyan pa rin ang eldership natin. May mararating tayo. Sasabog. In a good way ang Harvest Point. Hindi tayo sasabog na mag-aaway-aaway. Alam niyo po, sa mga bago lang dito, sa totoo lang, alam niyo naman, church, maraming beses dapat nag-aaway-aaway na ho tayo dito eh. Pero sobra ho, ang kapayapaan ng Lord sa church na to, mahal niya ang Harvest Point. Dami nung nakitang churches. Grabe yung mga pinag-aawayan nila. Grabe ang stress at toxicity sa church. Pero dito, kahit di tayo perfecto, nandito, mahal nyo pa rin kami mag-asawa. Mahal nyo pa rin ang elders. Mahal nyo pa rin yung nakatayo. May tama pa din dito eh. So, subukan natin next 10 years. And kapag, syempre, practical din naman tayo. Kapag lumago ng Harvest Point, bahala si Lord magdagdag ng pastor, ng youth leader, yung mga hinahanap-hanap. May timing yan eh. Maniwala kayo. Pero pag hindi tamang kultura ng church, bali wala ang hiring process natin. Kasi ho ang sagot, discipleship. Hindi positional leadership, it's discipleship. Sino ang pastor sa kwartong to? Aber, nakita ba natin yung lesson today? Who are the pastors in this room? All of you. Not everyone has the preaching ministry, but you have the pastoral ministry. Anong church nyo? Your family. Oh. Your family. Praise God for you. You may be seated. Yeah, they deserve the palakpak as well. Sa mga hindi tumayo, ano kaya meron para sa kanila? Sa mga absent din today, na parte ho ng leadership at future leadership ng church. Just listen po to everything we're talking about. Feel the presence of God and commit to make disciples sa church. Next commitment po. Between elders naman and core group members, remember who your elders are. So, Metro East is under the stewardship of Brother Manny and Sister Sita. Active pa ho ba yun? Okay. Lower Rizal is under the stewardship, although talagang tinutulak talaga nila Ma'am Seni. Ma'am Seni, Brother Rudy, of course with the prayers of Brother Mila, Sister Mila rather. Sister Mila talagang minsan tumatawag pa sa akin, napipindot lang pala niya. Love natin si Mami Mila. Pag-pray nyo pa rin ha, magkasama-sama pa rin tayo. Upper Rizal is under the stewardship of Brother Nestor, Sister Lucy. Clear naman po ang atin pong leadership structure. Ano po, now in this chapter, mga Joshua and Caleb, kulitin nyo lang si Moses. Moses, ano ginawa mo?
Ano po, na-mandate ko naman na to sa farm, sa Kalakbay, many years ago. Sinabi ko sa eldership, just mentor your respective small groups. Magmumultiply yan. Hihinog ang church. So balikan lang natin yung ganong dynamic. Yun ang magiging key structure ng church. Ang relationship ng elders at ng core groups. Elders, love nyo po ba ang inyo pong core group? Core group, love nyo ba ang inyong elders? Yun yun eh. Yun yung chords in the church structure. Pag matibay yung dalawang yun at si Lord, lilipad ang church. Pero kung tayo po ang una kong mag-aaway-away at maglalamigan, mapupunit po. Magkakalamat ang church. Let me give you po something, maybe Sister Raquel would know this. I was attending po this family conference 2 days ago, online. This was about, sabi ko nga, galing ni Lord eh. Before pa tong retreat na to, may tanim na naman siya. I was attending an international family discipleship conference. And may pinoint out yung speaker ho dito that I had to screenshot sa Zoom. Kasi meron ho tayong dapat i-correct ho sa atin hong mindset. Sorry po, nakuha yung mga Zoom details. Ano po? Sabi ho dyan, a chasm between clergy and laity in the church history. Anong sabihin yan? So ito daw po ang kasaysayan ng church. Yan, tinuturo to sa seminary, church history. Okay? Saan nagsimula ang church? Kung timeline, saan magsisimula? Kaliwa, papuntang kanan. Yun ang progression ng history. Nagsimula ang church, anong tawag ho sa atin? Sino po ang priest? Sino ang pastor? All believers. Nangyari po the first 3 centuries ho, ang mga churches, saan ho nagmi-meeting? Acts. Bahay. Sino kaya ang nangunguna sa bahay? Hindi si pastor eh. Sino nangunguna sa bahay? Si husband and wife. So yung pangarap niyo po, Brother Bobby, sa inyong subdivision, hindi imposible yun. At hindi ho yun kalokohan. Yun ang katotohanan. Ito yun eh. Back to the foundations ho tayo. And then somewhere daw po sa 4th century, nung lumaki na yung church, naging organisasyon. Or in other words, naging institution. At kasama na ho dyan, naging korporasyon. So nung lumaki ang church, sino po nagkahiwalay? Nawasak po yung unity dito eh, nagkahiwalay. Nahiwalay po ang church worker at ang church member. Dati, sino po ang priesthood? Ayon sa Bible, all. Nung lumaki na ang church, ano nangyari? Nagkaroon ng professional na pastor at nagkaroon po ng mga member na lang. Let's go back po to who we are. Let's go back to God's Word. Ito po tayo. So hindi ko naman sinasabing lahat kayo magpipreach bukas. What I'm simply saying is po, you also have the same anointing and authority to become pastors. Where? In your homes. Hindi naman sinabi ni Lord, magsimula kayo ng 1,000 mega church. Kasi sinabi ho niya, simulan nyo sa bahay ninyo. House, church, movement. Sa harvest point, nung pandemya, nag-eksperimento ho tayo. Pinush natin yung iba sa inyo at sumagot yung iba sa inyo. Nagkaroon tayo ng 5 na outreach. Nasaan ang mga outreach natin, mga kapatid? Simula tayo sa pinakamalayo. Tanay. Baras. Solid Antipolo. Ano pa yung dalawa? Suburban Cainta at yung isa, Karangalan. Ano bang structure nila? Dahil konti lang sila eh. Sa bahay ginagawa. Ang isa hindi ko naman tinataas ang bangkuho nila, pero ang nakikita ko so far na medyo nandito na ay ang Baras. At ang Tanay. Ano meron sa Baras at Tanay? Hindi sila marami kumpara sa iba. Pero paano ko alam na eto dapat tayo at lilipad to mga to? Kasi ang nangunguna ho sa Baras at Tanay, ang nagpapastor sa Baras at Tanay ay mag-asawa. Na sana hindi nag-aaway, kundi nagkakaisa. Making an impact. Kaya ang singil ko lagi sa Karangalan, pag nami-meeting kami mga guys, ay kamusta yung mga nanay? Sa solid, ganun din. Pero kailangan din ho na may mag-asawa na tumimon din ho dun. At ang suburban, si Brother Ramon nandyan. Kasama naman lagi Sister Marlene, tama ba? Sa hirap at ginhawa, may pansit man o wala.
may pag-asawang tumataya. Brother Orly, di ba may outreach din kayo? Kayo ba, magkasama ko doon o magkaaway kayo doon? Ayan. Magkasama sila. I am so blessed and thankful na nasa church ho natin ang pumalit ho sa amin sa God is able. Sila po. Katatapos lang ho na kanilang retreat sa... Nakakita po yung nagpalitan magka-church. Si Lord. And I praise God because ang tumitimon sa God is able ay mag-asawa. Samang kami ni Mrs. Dalhin, alam ko, kasama ko siya at do mabigat ang katawan ko, dala-dala niya ako. Magkasama kami. Mag-asawa. So, that's the model. And this is the truth. So sa Antipolo, sa Pasig Cainta, sa Garden Walk, ang titimon din ay, guess who? Mga mag-asawa. Gaya ng mga tumayo kanina. Paano naman yung mga single? Hindi naman porket single o byuda ka eh. Hindi porket wala kang asawa ngayon, wala ka na rin sa family. Meron din kayo pong important role as leaders and fellow workers. Hindi naman ho tayo discriminating. Minsan talaga may byuda, minsan may single. Kaya nga po sa Antipolo at sa Pasig Cainta, meron tayong youth coordinator. Next gen coordinator because kahit ho single ho sila, may ambag din ho sila. Timothy principle, may ambag sila sa church. Pero in history, ang unang tumataya, hindi yung mga kabataan. Ang unang tumataya sa church, mag-asawa. Because two, what's the principle? Of impact are better than one. But what more if there are three strands of cords? I also took this, sorry po, I'm citing them naman, but I also took this very important note here. The difference between legacy and heritage. Basahin niyo po, napakaganda ng kanyang definition. 1, 2, 3, go. Heritage. While legacy is what one does in someone. Heritage tends to establish a museum of the past, while legacy fosters a movement of the future. Heritage descends solely from the parent generation to the next. Legacy extends in all directions, influencing both the next generation and the previous generation, as well as the current generation. Question, what do you want? Heritage or legacy? Legacy. Picturean niyo po, ang gandang definition. Ano magsabi ng legacy? Ayan po palang legacy. Yan palang discipleship. Legacy is about what you do in the life of another. Legacy is about movement, not just monument. Legacy is about impact. So yun po ang mga arguments ko why we should pursue discipleship. At this point ho, nakahinga na ho ba kayo? Malinaw po ba so far ating commitments? Nabibigatan o nakahamon? Magkaiba yun. Okay ni mahamon, wag lang mabigatan. Kung mabigatan man tayo, mahamon ho tayo. Okay? So balik ho tayo sa inyong marriage and family life. Okay po. The next commitment activity po ay para sa inyo. Sabi ko may 3 papel kayo uuwi, pero may isa kayong jar na iuwi. So may I call on my dear beloved mahal to help us and myself to help us describe ano ba ang gagawin nyo sa inyong mga jars. So palakpakan natin, Lord, for my dear wife. Siya pong isa sa mga naging punong abala. Total, nagka-credits na rin naman ho tayo. Nice ko rin din po i-single out. Si Ma'am Sita po, nasaan po? Palakpakan din natin po. 3 lang kami nagpunong abala ho dito at ang First Pacific team. Sige po. Mahal. Good afternoon po. Yan. So, before po tayo mag-snack break, at pinapa-announce ng First Pacific that they have free mangoes, Indian mangoes outside. So, kung may mga plastic kayo, kumuha lang po kayo after. Okay. So, yung jar, so, we go na to the fun part. Okay, din naman minsan may fun part, di ba? Kasi siya yung serious eh. Break natin konti yung seriousness. Ayan. So, we have jars. So, yung mga couples po, may isang jar kayo per couple. So, for now, may makikita kayong maliit na sticker dyan sa labas. Can you put do you have a couple hashtag or couple name? For example, kami, Pau Mau. Or yung aming hashtag sa wedding is Pau Mau Mahal.
From pagmamahal, pawmamahal. So, write lang your couple name or kung mga individuals po kayo, write your name or kung ano yung gusto nyong itawag sa inyong jar. Ito po ang tinatawag nating commitment jar or challenge jar. Yan. Think of something creative, something fun. Kasi hindi lang po ito para maging souvenir po natin sa retreat. Of course, this is parang symbol na nakapag-couples retreat po tayo. This is our parang souvenir item. souvenir. Pero bukod po dyan, it's also a commitment jar. So we'll be explaining in a bit while after you write your couple name. Brother Rico, pupunta ng New Zealand dyan, ha? Nakarating. Ayan. Anyone likes to share kung ano po yung name ng inyong jar? Yung sa tingin nyo pinaka-creative kayo. Sige po. Ano daw pong name ng jar? Joy and Bell. diba? May tatlong hearts. Oh, di ba? Very obvious na sa kanila po yun. Choi and Bell. Sino pa pong gustong mag-share? Orly and Marlin Adventure. Diba? Very creative. May adventure pa. Sino pa pong merong creative name? Gusto daw nilang mag-share. Siya po nagsabi. NJG. NJG. Ano pong ibig sabihin ng NJG? Nung kinasal po kami, ano yan, N and J. Kaya lang mas matibay daw po pag tatlo. So, Nomer, Jolin, and God. Kaya, Very spiritual po yung name dito. Meron pa pong gusto mag-share. Sa mga individuals naman po. Si Brother Manny. Katniel! Manlen. Manlen. Kala ko Katniel. Sino po kaninang nagre-raise ng hand? Ay, sige po. Kayo muna po. Kami po, Bob Ma. Bob Ma. Bobby and Alma. Ayun. Bob Ma. Sino pa po? Brother Ramon. Ramar HP. Ramar HP. Okay, ayan. Thank you po. So, sige, sa mga couples muna po, if you can open your jar, may makikita po kayo dyang 5 pieces of paper. So, since this is a commitment jar or a challenge jar, and sabi natin kanina, medyo fun naman, di ba? So, meron po kayo dyang makikitang 5 couples, activities. Ayan. So, hindi po kami magpe-prescribe kung kailan nyo po ito gagawin. Pero, syempre, dahil po mga busy po tayo, di ba? Sometimes mag-pause po tayo and gumawa tayo ng something fun together. So, kung makikita nyo po dyan, who wants to read po yung color yellow? Sige po. Color yellow. Nabunot na ni Sis Pressy. Ano po yung yellow? Okay. Kaya po bang gawin yon? Oh, kayang-kaya. Kayang-kaya yung 30-minute walk. Kaya po ba yung no phone? Okay.
Kami ni Mahal, pag naglalakad-lakad kami sa Clark, nagja-jogging kami, lagi ko siyang sinasabihan na yung phone sa bulsa or iwan sa car. Kasi di ba nagwo-walk tapos nagsi-cellphone? O di ba? Either madapa or hindi ma-appreciate yung mga trees. Sayang naman. Okay, next, who wants to read yung color red? Anyone? Sige po, Sis Jackie. O, yan ha. So, kapag ito yung kinuha nyo, gagawin nyo yan, kailan? Next week? Next month? This week. So, I think naman for us, very doable na po ito. Ginagawa naman na po natin ito. Okay? Who wants to read color blue? Si Sis Karen. O, yun. So, may naisip po ba kayong something new to do together? Something new, ha? You haven't done before. Bungee jumping. Okay. So, grabe, mga adventurous pala yung mga couples dito. Di ba? Or something simple. What's something simple that you can think of? KEF Farm or something new. They haven't been to Kalakbay Eco Farm. So, i-welcome natin doon sila Brother Joseph sa Kalakbay Eco Farm. Okay, so, swimming. Ayun. Yan. Who wants to read color pink? Parang may nagbasa na. Sister Olive. Ayun. Very doable po ba yon? Okay. Doable siya. How about yung orange po? Who wants to read? Sino nang may hawak? O, si Brother Ramon. Sige po. Or event. Yan. Doable po. Fun po ba yon? Hindi po ba siya parang restrictive or... 'Di ba? Fun naman po lahat ng mga nakasulat dito. So, balik nyo na po sa jar nyo. So, we've given you 4 or 5 pieces of another colored papers po per couple. Okay? So, we want to challenge you to think of other things such as those na nabanggit na po natin. Yung mga things na matagal nyo na pong pinapangarap gawin as a couple, write them down. One activity per paper and then ilagay nyo po dyan. Tapos later, we'll call on volunteers to share kung ano po yung mga iba pa nilang naisip. So things like this, very doable, pwede rin challenging like bungee jumping, challenging yun for us, pero mukhang fun and easy for sila Karen. So write them in the paper and drop in your jars. And for the individuals naman po or for the singles who are here, same lang po, write lang po yung mga activities na gusto nyong gawin for yourself, with your family, with your friends, or with people that you want to invite. Okay? And drop them in the jar as well. And later, we'll call on some volunteers. So, siguro pagandahan, pa-original. So, more original, more fun. Okay? Ayan, si Sister Cindy, halimbawa, something you'll do with the 2 children pag magkakasama kayo. So, pwede apply sa family. Mami Lucy, pag minsan kasama si Hana. Ayan. Sila Brother Arnel, Kuya Manny, Ma'am Sita, sa sarili nilang families. So, yayayain nila si Zane, tsaka si Zav na bumunot. Sige po. Ay, sige. Gandahan po natin ang ating ideas and something na gagawin nyo. Wag po yung something na kailangan daw fun and yun nga po, no? Promotes your intimacy. So, fun dapat siya. At doable. Yes. And since nasa jar na siya, by next month, hindi nyo na matatandaan kung anong color yung merong ganong activity. So, bunot lang kayo as a couple and do it. Diba? Para naman something na mareremind din kayo na from our couples retreat yung mga sinulat natin na activities. Or pag sobrang nagustuhan nyo, tandaan nyo yung kulay. Pwedeng ulit-ulitin. Pero ulit-ulitin nyo kasi nag-enjoy kayo. Diba? Lahat naman yan nakaka-bless. May nakaisip na ba? Baka gusto mahal, may gusto mag-share ng unang naisip nilang additional Sige. activity. Bigyan ako ng mic. Sige. Sige, parinig naman.
children play instruments. Kasi matagal na namin yung ano. Teach Teach children to play music instruments. children to play musical instrument. Yan, ganda nan. Kasi matagal na po namin yung dinidesign Ayun. sa outreach. It's very Para personal. po magamit sila. So, yun po yun. Thank you. Wow. Ganda nun. Okay, meron pa. Jam car. Cooking ministry with a new couple. Cooking, actually, it's a good way to disciple or to share the gospel. Cook with them. Yes po. Cook with the new couple. Cooking That's- ministry. Cooking ministry. Gagawa sila ng kimchi together. Si Sueng daw Sister po. Weng, puro dito sa side na to. Prayer and fasting at the prayer mountain for our relatives who has not yet received Christ Yeah. as their Lord and Savior. So, Jewel, Jai, and Josh, prayer mountain daw kayo to pray for the fam and fasting. Nice! Puro nasa side na to, mahal. Mukhang dito, dito naman. Sige. intense yata dito sa kabilang side. Tapos sa gitna afterwards. Take Javi to the park. Yeah. May nasulat na kayo, Brother Rico? Meron na nasulat si Brother Rico. Sige, Brother Rico, pabasa naman. Prayer and fasting po. Gusto ko yung may nagpa-fasting yun. Prayer and fasting. Once a week. Good for the health din yun, ha? Intermittent fasting. Doon po sa dulo. Sige, sige, mahal. Si Sister Cindy. Curious ako sa gagawin nila Daryl. Sa mga bata, at least bakasyon kami na Makapagbakasyon. So pag nabunot, every time yan, magbabakasyon kayo. Hindi, isang beses. Once a year lang. Ay, kahit pa once a year lang. Okay, okay. Good. At least, Pero pag sa ministry, at least, makapag-teach ako about baking. magtuturo mag-baking. So meron tayong nabubuo dito cooking ministry, no? meron. Marami talaga mahusay magluto sa Harvest Point. Si Lester ba? Lester, ano sinulat mo? Si Lester, kayo na pa nare-record eh. Yung sinulat ko po, learn driving. Very practical. Ano daw? Learn driving. Learn driving! Shout out, Brother Makoy. Learn driving na si Kuya Lester. Si Kuya Alfred, mahal, hindi ko pa naririnig today. Yan na. Tatawanan na sila. Ano daw? Alfred, ikaw ang binagyan ng mikropono. Bro. Travel ministry daw. Travel. Sige, magsama-sama, mahilig bumiyahe. Tama naman ako dyan. Magyaya naman kayo. Travel ministry. May siyempre, damay na dyan, kainan ministry. Isa dito. Sige. Sige, mahal. Dito po. Sino dyan? Si Kuya Rudy. Family weekend bonding. Family weekend bonding. Saan kayo madalas mag-bonding, sir? Bukod sa Taytay Bowling. Sa ngayon wala pa. Sa? Kami. Mag-uusapan. Okay, may bago. Look forward to something new. Signs of life yan. Good. Saan pa? Dito po sa table na to. Si Maricel. Maricel, may sumasagot na para sa'yo dito. Find someone daw. Hiking, Yeah, we love you, Maricel. hiking po. My siblings. Hiking with whom? Siblings po. Siblings. Encourage kay Sel. Next year daw gusto bottle ni Sel yung may laman. Magsama-sama yung mga travel ministry, cooking at hiking. Yan, magsama-sama kayo. Sige, good ideas ha. Sige, keep them rolling. Dito po sa table na to. Si Ate Raquel daw po. Puro dami na buong ministry. No.
Zumba. Zumba! YouTube lang po nandyan. Ano po? Family trekking. Isasama ko na talaga sila. Trekking. Yeah, trekking. Road trip. Usually ikaw lang. Kami ni Toy. Ah. Medyo ayaw palagi ng asawa ko eh. Pero pag nabunot yan, no choice, Wala, diba? no choice, Commitment dapat yan. siya. Ay, gusto natin yan. Oo. Trekking. Alright, good, good. May gusto mag-share na, ano? Meron pa po. Meron pa si Ma'am Weng. Sige, sige. Ay talaga ini-insist nung husband ko, sabi, encourage your children, especially Joss and Jai, to use their talents in music for the glory of God. Have a heart-to-heart talk with the children about Thank you ministry. po. Okay. Meron daw gustong sabihin si Harvey. Yun, si Daddy Harvey. Dada Harbs. May- Bring Javi sa Kalakbay ko. gusto. Actually, Bring happy everywhere. Everywhere. bring hobby to kalakbay o bring hobby? Baka si husband ang gusto magkalakbay. Okay, okay. Nice. Very good idea. So, napunan na po yung 5. Pakitupi para walang kitaan. At pakilagay sa inyong jar. At mag-schedule kayo. Isama nyo po sa hour ninyo. Nabubunot ho kayo dyan. Until dumating yung point na hindi nyo na kailangan bumunot dyan. Meaning, naging normal na sa inyo to do activities together. Yan siguro ang ultimate goal niyan. Na maging display na lang siya because ginawa nyo na lahat at na-enjoy nyo at inuulit-ulit nyo na lahat. Kung gusto nyo pa dagdagan niya ng 5 papagawin nyo sa bahay, go lang. Gusto ko yung bungee jumping. So, sige. Banutin nyo every week. Hanap kayo ng hinulugang takta. Thank you, mahal. Palakpakan nyo naman ang bawat isa. Last na lang po before ho tayo mag-snacks. Ano po at mag-closing picture. Well, aga tayo matapos. Oh. Praise God. Nais ko lamang po na i-share po sa inyo ang mga pangalang ito. So these are the names of families. Some are here, some are not here, who made this model couples retreat possible. Kung may na-skip kasi may humabol daw, hindi ko na nadagdag. Yan po as of this morning. Ano po. At lahat naman ng proceeds ho niyan ay napunta for this year's or mapupunta for this year's model couple retreat. So kalahati ho niyan or more, hindi nyo nakikita pag Sunday. But just so that you realize, marami hong ginagamit si Lord para pagpalain ho tayo. Ilan ho dyan nag-donate din sa construction project ho natin. So, yun po ang mga pamilya. Kung wala man kayo ho dyan, pero humabol kayo nung hapon na po, you know who you are. Thank you po at God bless you. Palakpakan naman natin si Lord. Now, the final commitment. Alam ko marami activity, pero lahat naman to po masarap gawin at para kay Lord. Gaya po ng aking sinabi po, ang final activity ho at commitment ho natin ay next year. So, ano po, alam ko po na meron tayo pong usual couples and family-centered events and programs sa Harvest Point. I am formally endorsing this program to the couples. So that next year, you will have the privilege that Mahal and Sister Sita and myself had. Sa mga kakaba-kaba kami, sino pupunta, mamimit ba yung malaking amount na binayad dito. Nakita namin ng overwhelming confirmation at blessing ni Lord. Na-bless ba tayo kahit paano today? Nagbunga ho ba itong effort ng grupong to, ano? At salamat ho sa kanila. And next year po, dahil po kayo na libre sa retreat na to, ang pinakamaganda siguro mangyari in the interest of witnessing Christ and strengthening families is you pass it forward. So next year po, magkakaroon ng siguro mas mahaba at who knows, baka sana maganda ng ekonomiya next year, baka out of town, baka nearby, na multiple days. Dahil pag ito lang talaga ang format, talagang isang kisap lang, tapos na yung lesson. Wala, medyo kailangan po ng mas time pa for more activities, more reflection, more sharing, more learning. But tingin ko naman, kaya nga model lang ito, patikim lang ito at hamon.
So next year po, we will make it a church faith goal to mobilize and organize something like this. In fact, last year pa ho ito nabanggit. Last year pa sana tinugunan, but this year ho natuloy. Sabi ni Lord, simplihan na muna, model retreat muna, konti lang muna ang nag-steer. Ayaw namin kasi may stress ho kayo. Kaya ho, konti lang ho ang na-involve ho dito. But next year, we will take a step back. Kayo naman ho ang mag-organize nito. Does it sound good? Anumang meron ho kayong nakita, naintindihan, naranasan ho dito, ipapasa sa iba. So, dahil may nag-sponsor ho sa inyo, next year, Lord willing, yung pangalang nasa shield ninyo, kung hindi man, maybe another couple, we have one whole year, maybe a couple, maybe some months to go before summer 2027. We challenge you to sponsor, just like these people sponsored you. We pray that you will sponsor a couple next year. So, a-attend pa rin ho kayo. Okay. Magkakaiba na ho yung tema natin next year. Who knows? Pero ho, meron na ho kayong +2. Hindi lang +1, +2. Maybe yung pangalan ho dyan, kung hindi man po, pag-pray nyo na, pag-ipunan nyo na po, and we will be convening the match core group soon to discuss po ang susunod. Brother Jojo, biglang napapikit. Huwag kayong mag-alala. You have the whole eldership and all of the core groups behind you. Lahat na nandito na na-bless nito will have the same heart to bless others as well. In fact, kahit wala mo ng couples night next year, ang mas mahalaga ho siguro para mas malaliman lang naman, if I may propose, mag-couples retreat ho next year. What do you think? Kasi po pag Valentine's, medyo nahahasil tayo kasi anniversary month natin. So mag-date na lang kayo mag-asawa. Mag-jar-jar na lang kayo mag-asawa. Pero, mag-challenge jar. Pero that summer, we pray po that we will have a couples and family-centered activity. So before ho tayo mag-closing prayer at mag-closing picture, but wait, there's more. Dahil ho sa kabutiang loob ng First Pacific at maraming puno ng mangga dito, mang-harvest na raw ho kayo at hinarvest na po nila, nasa labas daw, nakakahon, walang plastic. So magkakaalaman kung sino ang Gideon 300 ho dito. Sino ho ang lalapa ng mangga at sino po ang dedeho. Ano lang ho tayo, para lahat na lang ho, isipin lang ho na may kasunod kayong kukuha ng mangga para lahat ma-bless. Okay po ba yon? Thank you, First Pacific.